tattooed on my mind, and I can't get you out of my dreams. I don't wanna write, I don't wanna call, I would not know what to say. It should be you, that's how I want it to be. Tell me you feel the same way, and I can't get you out of my dreams. Now I know that you're the dangerous kind, and your smile is tattooed on my mind, and
a very talented and beautiful young girl. I cannot say that she's a lady because years old and she's studying at the Coronation Public School in Canada. And not only that, she also knows how to play piano, and she is the only daughter of Vina Villena and Brian Villancourt. Palakpakan niyo naman po siya. And with that, I'd like to welcome you to the second half of the program. And as I've told you, just to make this celebration a little memorable and little special to our celebrant and to everybody, we have prepared a very short program. Tapos na bang kumain ang ating celebrant? Is she ready to go back to her throne? Perform her role as a mother gratefully and successfully. Palakpakan niyo naman. And tonight, ladies and gentlemen, our celebrant will be described into different characters. Mas makikilala muli natin ang ating celebrant tonight. And somebody will describe her into a different character. Ladies and gentlemen, to describe Belen as a friend, I would like to call one of her closest friend, ladies and gentlemen, Piling Antonio. Please describe our celebrant and say your wishes. May I request the photo booth to please take a break? We'll have that. We only have a short program kasi that speaks the our celebrant Piling Antonio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay taga-Pansol, Balara, Quezon City. Si Aling Bilen ho ay kapitbahay namin. Parang sobra pa ako kami sa magkapatid. Hanggang sa ngayon hindi niya ako makalimutan, ganun din siya. Ang sasabihin ko sa kanya ay magpalakas din siya kahuka. Maraming salamat. Kamali na rin siya. Sabi daw niya, Aling Belen. Ay, Belen pala. Okay. Thank you very much. She's one of the closest friends of our... Let's take a picture. And this time, ladies and gentlemen, to describe our celebrant, meron pa siyang inaanak dito. Meron ba siyang inaanak dito? I'm sorry, I wasn't able to research the name, but I'm just taking chances. Meron ba siyang inaanak dito? Wala. Anyone who can describe Auntie Bilen as a ninang? Meron ba? Meron kayong kilalang inaanak niya na narito? Wala. Alright? This time, let us call somebody who will describe Belen as a colleague. Kasamahan po niya ito sa simbahan. Ano ba ang masasabi niya sa ating celebrant? Ladies and gentlemen, I'd like to call in Opie Lantin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Opie Lantin. Naging president po ako ng sub-parish namin, Sacred Heart of Jesus sa Ayala Homes. Sa Ate Belen po, nung medyo bata pa, ako po nakapag-encourage sa kanya. Actually,
Sila yung magkapatid, si Tita Norma, isa po siyang leader, isang street leader na very active. Tapos si Tita Belen, every October, yung month of the Rosary, siya po napakadaling yayain sa pagrosaryo. Kasi sabi nga ni Eddie Boy, Ate Opie, yayain mo lang ang mama, sasama niya sa'yo. Pagkatapos po noon, in-invite ko din siya na maging isang leader. Sabi niya, baka hindi po daw niya kayanin dahil nga madami siyang alagang apo. At isa doon si JR. Na-encourage ko din sa Ate Belen na maging greeters and collectors. Natuwa po ako sa kanya kasi pag-seminar po namin sa San Carlos, napakadali po niya yayain. Ate Belen, magkakameron tayo ng seminar, sasama ka ba sa akin? Oo, sabi niya, sige, sasama ko. Alam niyo, nakakatuwa siya. Hindi siya inaanto. Talagang very attentive siya sa mga yung mga lectures na pag sinabi sa Opie, saan ba tayo kakain? Gutom natin. Sabi ko, hindi, basta dito lang tayo. Sabi ko, sandali lang. Alam niyo ba si Ate Belen, nakakatuwa. Ang daming baon. Dahil siya pera. Nakakatuwa. Sabi ko, sige, lilibre ko kayo. Madaming allowance sa Ate Belen. Galing sa mga anak. Opo, nakakatuwa siya. Tapos pagka may okasyon po sa simbahan, talagang nandun sa Ate Belen. Natutuwa ako dahil sila magkakapatid na lagi kong nakikita. Akala ko nga po noon, si Tita Norma ay mas matanda sa Tita Belen. Dahil napakaganda ko talaga niya. Pati pag-aayos, sa damit. Nakita ko po si Ate Belen na gano'n. Kaya very proud po ako. Sana kayong mga anak, napakaswerte po ninyo dahil ako wala na magulang. Every time na nagkakameron ng siyempre problema o nung paman po sa pamilya, sa anak, na apo niya, dapat ganon. Nandun po yung laging naalaala ko aking ina. Nung po ako sinabihan ni Eddie Boy at Ingrid, Ate Opie, magbe-birthday ang mama, dadating ang mga kapatid ko. Alam nyo, hindi man ninyo ako kaano-ano, hindi ako relative. Pero natouch ako dahil sabi ko, kailan sana dumating sa buhay ko, yung pupuntahan ako, pag-aaksayahan ako ng anak ko, bilang isang ina na napakabuti. Ang Ate Belen naging, makwento din siya sa akin, anong hirap, pero naandoon ang pagmamahal niya lagi sa anak. Yun, maraming pong salamat. Happy birthday, Ate Belen. We love you. Thank you very much. That was Opie Lantin, ang isang kasamahan niya sa simbahan. Alam niyo po, sa kanilang magkakapatid, lahat sila mga babae. Dalawa lang po ang lalaki, ang dad ko at saka si Tito Eddie. And this time, to describe sino ba si Ate Belen as a sister. Eh dahil nandito ang kanyang mga kapatid, ang isa sa kanila ay magsasalita in behalf of the other sisters. Siyempre tawagin ko po ang mas panganay pa. Ladies and gentlemen, to describe our celebrant, sino siya as a sister? Tita Cherry. We'll be together always. Saan kami pupunta, kami dalawa magkasama. And I love them so much because we've been very close to each other. We're having our problem together. And I know